Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lian Cabaldo na magtatalakay sa Kabanata 25 na Pinamagatang Tawanan at Iyakan. Ang kabanatang ito ay pinamagatang tawanan at iyakan sapagkat ang mga pangunahing tauhan dito ay kapwa na paiyak at napatawa sa maaaring maging pa siya ukol sa akademya ng wikang Kastila na nais nila magkaroon. Ang ating mga tauhan dito ay si Macaraeg, Isagani, Picson, Sandoval, Taddeo, Pilaes, Don Custodio, Padre Irene, Padre Sibayla, Simon, mga praile, at iba pang kabataan na kanilang kasama noong gabing iyon. Samantala, ang ating tagpuan naman ay sa pansiteria ng Macanista de Bern. Ibig sabihin ito yung lugar na kung saan ang magsisilbing ang mga incheck na hindi nakakamisita. Nang gabing iyon, ang pangkat ng mga kabataan na kung saan may kabuuang bilang na 14, hindi pa dito nakadalo si Basilio at si Juanito Pilaes. Ano ang gagawin nila sa pansiteria? Para daw ipagdiwang ang kanilang ipinaglaban kasi sabi ni Padre Irene ito ang pinahintulutan daw na magkaroon ng akademya para sa wikang Kastila. Ang problema sila ang magiging taga-singil, taga-tala na kung saan magiging utusan sila. Kaya para sa mga kabataan sila ay sawi pero dangan lamang sa payo ni Padre Irene kailangan nilang ipagdiwang. Sa madaling salita, ang kanilang pagdidiwang ay isang malaking pagkukunwari para isipin daw ng mga praile o ng pamahalaan na sila ay natutuwa. Pero kung papansinin natin sa pangkat ng kabataan, hindi sila masaya, umiiyak sila. Bakit kaya? Umaasa kasi ang mga kabataan na papayagan sila sapagkat itong si Don Custodio ay laging nangangako ng magagandang salita na papayagan, tutulungan, ngunit ang pangako ay lagi ding napapako. At balikan natin, ang kanyang desisyon ay pinag-isipan ba niya? Hindi. Bakit siya nagkaroon ng desisyon? Dahil nakita niyang lumang kasulatan na kung saan nagpapahintulot din sa mga pare. Si Don Custodio ay kinopya lang ang lahat at binago ang pamagat at ang pitsa. Bakit? Kasi nga, para kay Don Custodio, o susuriin natin, wala naman talaga siyang kaalaman para magsuri. Bakit? Dahil kulang siya sa kaalaman. Dagan lamang dahil siya ay Kastila nalulok siya sa posisyon na hindi naman karapat-dapat sa kanya. Ibig sabihin, ang kanilang kapangyarihan ay umiikot lamang sa kapwa Kastila kapag ikaw ay mayaman. Ang nagpapatunay dito ay katulad ni Camarón Cosido. Siya yung tagatawag kapag may teatro na ipapalabas. Siya ang Kastila pero dahil siya ay mahirap, hindi siya binibigyan ng halaga, baliwala at walang pakialam. Kaya sa panahon noon kapag nasaan ang pera, nandun ang kapangyarihan at kung sino ang may pera, nandun din ang katarungan. Yan din ang dahilan kung bakit na bawat kabataan ito ay bigo sa panahon sa kanilang ipinaglaban. Bakit? Dahil sila ay mga Indio. Balik tayo sa kabataan. Sa gitna ng sala at sa tapat ng mga parol na pula, may 4 na bilog na mesa. Sa bawat mesa may 4 na upuan, sa gitna ng bawat mesa alinsunod sa kaugalian ng establishmente. May 4 na platong di kulay na may 4 na mastil ang bawat isa. At sa 4 na tasang tsaang, may kanya-kanyang takip. Lahat ay porsenelang pula. May isang botelya at 2 kupang yari sa makinang na kristal. Sa tapat ng bawat bangkilyo, ang bawat kabataan na ito ay may iba't ibang usapan. Isa sa mga napag-usapan dito ay yung napanood nilang teatro na yung mga babaeng magaganda, mapuputi at kung ano-ano pa. Isa din sa mga napag-usapan ay si Simon. Batay sa sabi-sabi, si Simon daw ay natagpuang nakabulagta at sugatan sapagkat sinalakay daw siya misteryosong nais na magigatin sa kanya. Itong si Sandoval ang ginawa ay mapanuri, kaya ang ginawa niya, tinikman niya ang pasta, binasa ang listahan ng mga presyo. Hanggang ang usapan ng bawat isa ay nahinto na mapansin nila ang isang nakapaskil dito na tula. Ang sabi sa tula na nakalagay ay paunawa ng tagapamahala sa publiko, huwag na huwag mag-iwan ng anuman sa mesa o sa silya. Sa isang pahalalaw paunawa may nakalagay na laging tandaan na sa kanilang hapagkainan o kanilang pupuntahan daw, huwag na huwag silang mag-iwan ng anuman sa mesa o sa silya na magiging ikapapahamak nila. Kaya ang sabi ni Sandoval dito ay, mahusay na paunawa. Wala talagang kumpiyansa sa mga tao no? Parang si Don Tiburcio na naging tula. May 2 paa, mas mahaba yung isa sa isa at nakasaklay. Kapag nakita ito ni Isagani, ito'y malamang na ihahandog niya bilang isang regalo sa tiyan niya sa hinaharap. Hanggang sila ay nagdiwang at dumating si Isagani sa lugar na kanilang kinaroroonan. At ang unang putahe na inihain sa kanila ay ang sopas ang pansit. Ito daw ay iaalay nila sa tagapaghatol na si Don Custodio.
Lahat daw ng boto ay iaalay kay Don Custodio para daw yung boto na iyon iisipin ni Don Custodio kung paano maging isang putahe ulit. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ay kung paano gagawa ng paraan ni Don para magkaroon ng iba pang proyekto para sa pagkakaroon ng pera. Ang mga praile na ito ay mukhang pera hanggang sila ay nagsigawan na mabuhay daw ang bagong proyekto. Si Sandoval ang unang nanguna para batikusin, kutyain si Don Custodio. Samantala, ito naman si Picson ay tumayo upang magtalumpati. Ang kukutyain niya naman dito ay ang lahat ng mga praile. Kaya sabi sa kanilang mga kasama, huwag mo namang lahatin sapagkat may praile naman na iginagalang. Sino yun? Yun ay si Padre Florentino. Ang sabi ni Picson na kadalasan daw sinasabi ni Don Custodio na kung ang busog na bituka ay napupuri sa Panginoon, ang gutom na bituka ang napupuri naman ng mga kura. Ang sabi pa niya, bigyan diin ng mga kapintasang ipinupukol sa mga kura ng sangkulupaang walang araw na pinupuri ang mga nakasutanang sampon ng mga korporasyon na kinakatawan nila. Totoong nakakalumbay sila sapagkat pinagpipitagan ko ang bawat isa sa kanila. Hayaan daw niya na ngayon pahalaga nila ang bawat isa. May katotohanan, ang kawikaang pinupurahan ng mga busog ng Panginoon ang kaliwanagan. Pinapupurihan naman ng mga gutom ang kurang ng kadiliman. Ang ibig sabihin ni Picson ay ang lahat ng mga maling ginagawa ng mga praile na kung saan sila ay nagkukunwari o dahil sila ay nakasutana, ang kanilang mga kadiliman na ginagawa o mga mali ay natatakpan dahil sa kanilang katungkulan. Kaya ang sabi ni Picson, pupurihin niya ang lahat ng mga praile maging si Don Custodio. Kaya at ang lahat naman ay nagtatawanan dahil sa pangungutya na ginawa ni Picson at ang mga kasama. Kung pagpapahalaga lang din naman ng mga kura ang pag-uusapan, totoong mahalaga daw ang mga kura sa lipunan na ginagalawan nila. Bakit? Sapagkat sila daw ay simula at wakas. Sila ang liwanag na nagbibigay tanglaw sa kadiliman sapagkat sila ang nagkakasal, sila ay nagbibendisyon, at sila ay nagdadarasal sa bawat kaluluwa. Kung wala daw mga kura, wala daw lipunan sapagkat ang mga kura daw ang manlililok at ang mga Indyo ang nilililok. Samantala, may 30 tahi pa sila na dapat pangalanan kung sino yon. May mga lumpiang gawa daw sa baboy. Kaya ang sabi daw ng mga kabataan, ang lumpiang ito ay alay kay Padre Irene. Ngunit, ang sabi ng iba, hindi daw kumakain ng baboy si Padre Irene. Pwera na lang daw kung hindi niya malalanghap, kaya dapat tagpisin ang kanyang ilong. Ibig sabihin, sumisigaw ang mga kabataan. Kasi sabi ko sa inyo, sila ay nagdiriwang dahil sa kanilang kasawian. Samantala, ang ikatlong putahe naman ay may tortang alimasag at ialay naman daw ito sa mga kura. Kaya nagsigawan ng lahat na ialay daw ito sa kura. May nagsabi naman na parang kamukha nila ang mga kumikisay-kisay na hipon. Hanggang sa napunta sa kanilang putahe ang pansit gisado na ialay naman daw sa pamahalaan. Ito naman ay sabi ni Macaraeg. Ang sabi niya dapat na ialay ito sa pamahalaan. Napag-usapan ito ng mga kabataan na hindi dapat sa pamahalaan dahil ang pansit ay pang Pilipino. Sabi naman ng ilan dapat lang na maialay sa pamahalaan sapagkat oo, ang pansit ay pang Pilipino. Ngunit ang kumikita ay ang mga incheck at ang pamahalaan. Ito naman si Isagani ay tutol siya na ialay sa bayan at sa pamahalaan ng pansit. Sa halip, ito daw ay ialay nila kay Quariga. Hanggang sila ay nagsigawan at nagkasiyahan sa pangungutya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sabi ni Macaraeg, dapat na magtulumpati ay si Tadeo. Ito naman si Tadeo nag-alangan pero naisip niya yung tulumpati na itinuro ng kanilang professor. Kung ano yung itinuro ng professor, yun din yung binigkas ni Tadeo. Kaya ang sabi ng kabataan, bastos na Tadeo, walang orihinal na gawa, kopyang-kopya kung ano. Kaya pinaupo na lamang si Tadeo. Samantalang hindi naman nagpaawat ang binatang ito hanggang sa tuloy ang ingayan, kalampagan at marami pang iba. Dahil nga mabagal at bihira lang nasusulpot ang serbidola sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit sila ay naiinip. Hanggang sa napansin ng mga kabataan na may nagmamanman sa kanila. Dahil nga ayaw nilang paawat sa kanilang kasiyahan, itinuloy na lang nila ang kanilang pagsisigawan at pangungutya sa pamahalaan. May isang mag-aaral dito na umakyat sa balkonahe at sumilip sa bintana. Laking gulat nila sapagkat may nagmamanman sa kanila. Yung nagmamanman, agad na nawala ang kanyang anino pero hindi tumigil ang mga kabataan.
tuluyan silang nagtakbuhan kung sino ang nagmamanman. Inisusa naman ni Isagani kung sino daw ang nagmamanman at ang sabi, katulong daw ito ni Padre Sibayla. Hanggang ang lahat ay nagtakbo sa taas upang sumilip sa bintana. Hanggang nakita nila ang misteryosong tao ay nakasombrero at ito ay palingalinga. Hanggang sa di kalayuan may nakita may kumakaway sa loob ng nakaparadang karwahe. Dali-dali namang lumapit ang anino at sumakay. Hindi makapaniwala si Makaraeg nang mapadaan ito sa maliwanag na poste at yung humahagibis na sasakyan na nakita niya at hindi siya nagkakamali na ang sasakyan na yon ay kay Simon. Si Simon na kanang kamay ng Kapitan General. At yan lamang po. Maraming salamat.